Mga kababayan, rumerekta na naman tayo. Breaking news ha? Isang pambihirang pasabog at shocking truth ang naganap dyan sa London, United Kingdom habang ang ilang kritiko gaya nitong si Auntie Claire, Claire Castro ay busy sa pagpapakalat na kung ano-anong akusasyon at paninira. Butat ha at supalpal sila ngayon dahil mismong ang mga kababayan nating mga OFWs dyan sa London, dinumog at nagpakita ng walang katulad na pagmamahal para kay Vice President Sara Zimmerman Duterte. At hindi lang dyan, nagtatapos ang good news, bistado na ng mga taktika ng kalaban dahil isang palaban at subok na serbisyong publiko. Si Mike Defensor handa nang sumabak at tumakbo sa Senado upang ipagtanggol ang hustisya, ang batas at ang kabuhayan ng bawat Pilipino. May resibo tayo dyan, walang pasikot-sikot, walang palabok, rektahan na, panoorin mga kaibigan. Ayan po sandali lang po. Pinagkaguluhan po si Vice President Sara Zimmerman Duterte dyan sa London ng ating mga kababayan. Po mga kaibigan, pinagkaguluhan ng ating mga kababayan dyan sa London si Vice President Sara Zimmerman Duterte. Maraming salamat. Mga kababayan, bakit ba napaka-importante nito sa ating mga overseas Filipino workers, sa ating mga taxpayers at sa buong bayan? Sapagkat sa nakalipas na mga linggo, nakita natin ang paulit-ulit na demolition job laban kay Vice Presidente Sara Zimmerman Duterte. Pinupukol ng mga issue tungkol sa budget, mga umano'y investigation at pananakot ng impeachment trial sa Senado o Congress. Pero ano ang sagot ng buhay na resibo mula sa mga kababayan natin sa ibayong dagat? Pagmamahal, pagsuporta. Nang pumunta si VP Sara Zimmerman Duterte sa London, akala ng mga bashers gaya ni Claire Castro ay makakakuha sila ng negative publicity. Pero ano ang nangyari? Palpak na naman sila. Nagmukhang tuta at balat sibuyas ang mga taga-kritiko dahil ang sigaw ng masa sa abroad, VP Sara, kasama mo kami. Ito ang katotohanan. Hindi matatabunan ng politikang totoong nararamdaman ng tao. At pag-usapan natin ang pambansang batas at hustisya, justice system sa ating bansa. Diyan natin kailangan ng mga taong may matibay na baril at matapang na boses diyan sa Senado. Etong mas matindi mga kababayan suriin natin ang legal at political aspect nito. Ang tinatawag nating legal genius analysis mga kaibigan. Unahin natin yan si Auntie Claire, Claire Castro ng Malacanang. Bakit natin sinasabing butata at supalpal na naman? Ano naman po, lagi naman pong butata at supalpal. Itong si Auntie Claire Castro. Pasensya na po mga kaibigan dahil yan po ang katotohanan. Sa kanyang mga nakaraang pahayag, sinusubukan niyang maglatag ng mga legal na naratibo laban sa administrasyon at kay VP Sara. Pero kapag hinihingan mo ng konkretong resibo, kapag hinahanapan mo ng solidong probisyon sa ilalim ng ating saligang batas o Supreme Court,
jurisprudence, ha? Puro haka-haka at emosyon lang ang inilalabas. Nagmumukhang pilit at halatang may pinuprotektahan agenda. Pero hindi diyan nagtatapos, mga kababayan. Pero itong mas matindi, baka magulat kayo, ha? Papasok sa eksena ang isang Mike Defensor. Dating congressman yan ng 3rd District ng Quezon City at naging congressman po din yan ng Anak Kalusugan na party list representative ng Kongreso. Bakit napakalaking giyera nito sa Senado, mga kaibigan? Ha? Si Mike Defensor ay hindi baguhan sa legislative battle. Subok sa debate, subok sa investigasyon at hindi natatakot humarap sa kahit kanino. Sa panahon na ang Senado ng Pilipinas ay nangangailangan ng mga boses na magtatanggol sa kapakanan ng kabuhayan ng pamilyang Pilipino, ang pagpasok ni Defensor bilang senador ay magiging isang malaking pader, laban sa mga political witch hunts. Ito ang tinatawag natin na totoong kasunduan sa tao, hindi kasunduan ng mga politiko sa likod ng saradong pinto, kundi ang pagtatanggol ng hustisya at katotohanan. Okay, isang munang pasabog dyan, mga kababayan. Okay, ha? Nako. Bago tayo magpatuloy sa ating mas malalim ng pangbubulatlat sa resibo, mag-global roll call muna tayo. I-type ninyo ngayon sa live chat o sa comment section ano ang bansa o lungsod nyo ngayon. Shoutout sa ating mga OFW sa London, UK, Dubai, Saudi Arabia, Hong Kong, Japan at sa lahat ng ating kababayan mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Kung nakakatulong sa inyo ang ating mga legal breakdowns at analysis, feel free to support the channel via Super Thanks o sumali sa ating YouTube membership sa #WalkWithLan para maabot natin ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa ating kalayaan para maipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Ito, mga kaibigan, ang matindi, ha? Ito ang panibagong truth bomb na dapat ninyong maunawaan. Ba't ganoon na lamang ang gigil ng ilang kampo na siraan ang mga sumusuporta sa katotohanan dahil natatakot sila sa 2028 political shift. Kapag ang tulad ni Mike Defensor ay nakapasok sa Senado sa 2028 at kapag ang suporta kay Vice President Sara Duterte ay mananatiling solid gaya ng ipinakita sa London, mabubuwag ang alyansa ng mga nagsasamantala sa lipunan. Tandaan ninyo ito, ang batas ay ginawa para sa katarungan, hindi para gamitin kasangkapan sa pamumulitika. Si Auntie Claire, mga kaibigan, at ang kanyang mga kasama gustong paikutin ang opinyon ng publiko. Pero sa tulong ng digital age, sa tulong ng mga resibo at ng #WalkWithLan community, huli na sila sa sarili nilang bitag. Bistado na sila, mga Ngayon, ang hatol nila, simpleng-simple. Ang katotohanan kahit baon sa demolition job, lalabas at lalabas. Dinumog si Vice President Sara sa London dahil ang pagmamahal ng OFW ay hindi nababayaran ng trolls. Si Mike Defensor sa Senado, isang malaking banta sa mga pilit na nagmamanipula ng katarungan. Anong opinion nyo sa ginagawang pambutatata kay Auntie Claire at sa pagtakbo ni Mike Defensor sa Senado? Isulat ang inyong mga komento sa ibaba at pag-usapan natin yan. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. Ako ang inyong lingkod, nag-iiwan ng paalala. Facts first, analysis next. Think deeper with the #WalkWithLan. Salamat, mga kababayan, at hanggang sa muling giyera para sa katotohanan. Maraming salamat po, mga kababayan. Hanggang sa muli!